Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Giovanni B. Nagbabalik sa may dinala sa atin dito. Nilagyan pa ng knock issue. Minsan tumutunog, minsan hindi. Kapag o naman basag yung tunog at mahina ang sound. Kailangan mo pa ng volume nasa 1 o'clock. Ang hindi ko na nabasa-basa ganun. Ang lakas daw ng volume para tumunog. So yan yung issue nito. Yan. Nung pinower on ko to, wala talaga siyang tunog mga ka-J-Lovers yun. Kahit lakasan ko, wala pa rin talaga siyang tunog. Napansin ko parang hindi nag-switch yun yung relay. So, tingnan nga natin. Bali, una muna natin ginawa dito ay nag-check ako ng voltage. So, chinek ko muna yung voltage ito para malaman ko kung ano ba ang problema. Kung bakit hindi nag-switch on yung relay. So, pasensya na sa ingay. Madami kasing dumadaan dito. So, naka-rekta na pala itong nung sa selector switch. So, bali, kung natatandaan nyo, na-repair ko na rin to dati. So, may gumawa na rin ng technician nito. Tapos, dinala sa atin. Pina-repair sa atin. Ni-repair ko na to dati. So, problema nun yata nito. Dati yung mga resistor kinalawang. So ito, tingnan natin kung ano naman problema niya. Kasi binalik sa atin. Matagal na rin naman nung inayos natin to. Tapos ito, pinapaayos ulit. Kasi yun nga ang problema. Minsan natunog, minsan hindi natunog. Kung matunog naman daw, ay basag yung tunog. So grinound ko yung negative test lead natin o test probe natin. So, hanapin ko lang yung tamang posisyon ng multimeter natin para makapag-test tayo ng voltage biasing. So, sundutin lang natin yung base ng transistor. So, ayan. Kita ba? Mukhang hindi kita. Ayusin ko lang ha, mga ka-J-Lovers. So, habang inaayos ko to, pa-promote ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So, daming dumadaan ang ingay. So, yan, nakaset na tayo mga ka-J-Lovers. So, power lang natin. Nakita nyo naman, 0.3 yung unang transistor. Pangalawa, okay naman. Pangatlo at pang-apat, okay naman. Ito yung sa kabilang channel na 0.3 din. 0.3. Oh, ba't nawala? So, dapat ito 0.3 din to kasi yung kabila yung channel na A1941 ay 0.3. Dapat ganoon din. Ay, tumaas na siya, 9. So, bakit kaya tumaas to? So, inay ko dito sa may resistor. Tumaas talaga. Balik ka natin dito. Oh, tumaas nga. 5.5 na. Kanina 0.3 lang yan. Ay, dito pala yung problema kaya hindi na-switch yung relay minsan. Tapos, basag yung tunog pag nagtunog daw. So, dito sa kabilang channel, normal siya. 0.3 lahat yan. So, ibig sabihin, kabilang channel yung may problema. So, anong gagawin natin? Baklasin natin to, tanggalin natin to para ma-check natin sa kabilang channel. Ito na, nung pinaklas natin, natatandaan nyo yung mga jumper na yan. So, yung naunang technician naglagay niyan. So, hindi ko na siya ginalaw kasi tinignan ko, copper naman yung nilagay niya. Solid naman. Mga jumper wire lang naman yan. Kinalawang siguro yung jumper wire, kaya pinalitan niya na lang. Kaya lang dito niya nilagay sa likod. So, ang gagawin natin ay i-check nga natin yung biasing ulit. Para sigurado tayo. So, hanapin natin yung posisyon naman ulit. Okay na yan, okay? Kita naman siguro. So, tester tayo. Power on ko lang. Yan, nakauna. Meron na siyang voltahe. Kita nyo. 39 volts. Ito yung positive 39 volts. Tingnan ko kung may DC out. So, walang DC out. So, hindi ay parang napakinggan pa nila. Parang nag-switch yung relay.
Yan, kita nyo? Wala naman siyang DC out. Ito yung supply na relay. Meron siyang supply, 18. Hindi ko lang nasusundot na maigi. Parang 18 nakita ko, 18, 19. Yan, mga ganon. So, nagsusund talaga yung relay. Diba? So, nag-check ako ng voltage biasing dito. Ito yung 0.3 o 0.4 na nga. Ibig sabihin good to, 0.3, 0.3. Ito yung may problema. O, nag-0.3 na naman siya. O, nag-0.3. O, nag-0.3 na naman. Diyan ka na magtaka mga ka-G-lovers. Naging good na naman siya. Kaya pala sabi na may-ari, minsan natunog, minsan hindi. Kaya pala nag-switch yung relay kasi good na naman yung biasing, 0.3 na naman. Tapos kung natunog daw, basag yung tunog. So alam na din natin, pag ganyan yung problema na minsan natunog, nag-switch yung relay, minsan hindi na-switch yung relay. Tapos kung nag-switch yung relay, pag nagtumunog ay basag yung tunog o mahina yung tunog. So alam na natin yung problema, nakuha na natin. So tuturo ko na lang sa inyo, madali lang naman to. So tingnan nyo maigi, nag-switch na yung relay niya. Ito pala yung sinasabi na may-ari, nagana at minsan hindi. Kanina kasi hindi gumana, hindi nag-switch yung relay kasi abnormal yung voltage biasing. So ngayon gumana na siya. Ayan, tingnan nyo yung posisyon. Magalaw lang yung camera natin, 100 kasi tayo. Isang kamay lang ginagamit natin pang camera at pan switch. Ayan, okay? So, ibig sabihin, nag-switch na ng relay dahil sa good na yung biasing. So alam niyo ba kung anong problema niyan? Pag mga ganyan, minsan nagana, minsan hindi. Tapos pag gumana ay basag sa pre-drive yan. So tingnan natin yung pre-drive nito. Nagsusunod relay dahil okay na yung biasing niya. Pero aayusin pa rin natin to kasi yun nga yung issue, nagana, minsan hindi. So tingnan natin yung pre-drive nito. Yung mga 551, 5401. Nung sinilip ko siya, may mga kalawang na siya tapos corrosion. Katagalan naman siguro to, ganun kaya ganun. Yan, tingnan nyo may corrosion siya. Yan yung pinalit ko na na resistor dati. So nag-series ako kasi naubusan ako ng stock noon. Mga bandang December ko yata, January ko yata ito inayos. Kasi ubos na akong ng resistor noon. Ginamit ko ng mga December, madami kasi ako ni-repair na amplifier ng December kaya naubusan ako ng resistor. Mga January ko yata ito inayos. Kaya naubusan tayo ng resistor, nag-series na lang ako resistor. So ito na naman yung issue niyan. Ang gagawin na lang natin ay tanggalin ko yung pre-drive nito, palitan natin na. So tanggalin kong isa, pakita ko sa inyo yung paan nito. So, tingnan nyo yung yung transistor na to. Tignan nyo may kalawang yung paa. Yung ba may corrosion. So fast forward na lang natin to. So tanggalin ko lang muna yung mga transistor nya.
So bali ito, meron na tayong pampalit. So tinister ko na yan, yung 551, 5401. So kakabit na lang natin to lahat-lahat. Tapos testingin natin kung mag-okay ba yung audio na nito. So kapit lang natin to mga ka-J-lovers. So papromote pala ng video natin. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Din pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo. Kung sakaling nasa FB page kayo, napapanood to, papalo, palike, and pa-share na rin ng video na to. So, kabit lang natin tong mga transistor. So, password na lang natin para mabilis-bilis. So bali yan mga ka-J-lovers, tapos na tayo mag-solder. So lilinisan ko lang, baka may mga tilamsik dyan na maliliit na lead. So delikado dyan sa dalawang pagitan ng paa. Ayun. So next natin ay audio test tayo mga ka-J-lovers. So check pa rin natin yung biasing. So okay mga ka-J-lovers, naka-setup na yung camera natin at yung multimeter. So check tayo ng voltage biasing. So unang transistor, good to kanina, 0.3. So hindi na susundot. Mapapahiya yata tayo nito So sundutin ko lang ng maigi. 0.3. Ito yung pangalawang transistor, good to kanina, 0.3 talaga to. Ang pangatlo, good to, 0.3. Pangapat, good to. Ito yung hindi gumagana kanina, yung hindi pa natin tinanggal sa board. So 0.3, almost the same na sila. Ayan, 0.3, almost the same sila. Ito yung sa relay. 18, 19. Sundutin ko lang, hindi masundot na. Ayaw magpasundot. So 18 volts yung supply ng relay. So buzzer check na kung may contact. Minsan pag carbonize na yung contact, hindi nagana yung tunog o hindi tumutunog, walang contact siya. So nag-buzzer siya, good. Both left and right, okay yung switching ng relay niya, walang carbon siguro, kaya okay. Sundutin natin yung audio nito. Yun, pansin nyo ba? Wala siyang tunog. Bakit kaya?
So, nag-recheck ako, napansin ko, hindi pala nakabit yung speaker connection. So, antang ako minsan, nakakalimutan. So, nakalimutan natin mga ka-G lovers. So, balik natin. Yan, kabit lang natin ulit to para kung makapag-audio test tayo. Kaya pala walang audio o hindi tayo papatunog o walang tunog yung pag-test natin. Yun, meron na siya. Okay na, oh. So dahil okay na to, so kabit ko lang to mga ka-G lovers. So testing na tayo, mag-FM lang tayo. So yan, nakakabit na siya. Power on. Ayun, naka-FM tayo mga ka-G lovers, okay na to. Yan. So sana meron naman kayo na intindihan sa bago natin na tutorial. Napakasimple lang to, para lang sa mga baguhan to mga ka-G lovers. So nagpalit lang tayo ng drive niya, pre-drive niya, yung 5515401, okay na siya. Gumana na. Yan. Maraming salamat sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel.